Ang Amerika, Tsina, Alemanya lahat sila ay babagsak, maliban sa iisang bansa lamang. Ang mga salitang iyon, na binitawan ng isang professor sa Harvard University, ay nagpalamig at nagbigay gulat sa mga estudyante. Sa simula, naniniwala ang mga estudyante na ang huling mananatili ay ang mga makapangyarihang bansa sa Europa. Ngunit ang sagot na lumabas sa kanyang bibig ay, nakakagulat, ang Pilipinas. Agad na bumalot ang katahimikan sa silid-aralan, at pagkatapos ay nagsimulang kumalat ang bulungan. Ngunit habang nagpapatuloy ang paliwanag ng propesor, ang mga ekspresyon ng mga estudyante ay nagbago mula sa pagtataka patungo sa paggalang. Ang lihim ng Pilipinas na hindi inasahan ng sinuman. Iyon ang ihahayag ngayon. Kung ikaw ay interesado sa kuwentong ito, siguraduhing manood hanggang sa huli, at i-like at mag-subscribe. Nakatayo ako sa silid-aralan ng Harvard University. Siyam na estudyante ang nakaupo, pinipigil ang kanilang hininga. Sila ang mga pinakamahusay na talento na nagmula sa iba't ibang bansa, Amerika, Tsina, Alemanya, Pransya, at, oo, maging ang Pilipinas. Humarap ako sa pisara, kinuha ko ang chalk. Dahan-dahan akong nagsimulang magsulat ng unang pangungusap, ang Amerika, Tsina, Alemanya lahat sila ay babagsak. Maliban sa iisang bansa lamang. Nagyelo ang silid-aralan. Lahat ng siyam ay nakalimutan na huminga. Namutla ang mukha ni Julia. Ito ang unang ekspresyon na ipinakita ng anak na babae ng isang Amerikanong pamilya ng politiko. Mahigpit na hawak ni Li Wei ang kanyang panulat. Ang mga ugat sa kamay ng iskolar na ito mula sa gobyerno ng Tsina ay umusbong. Si Maria de la Cruz ay kinagat ang kanyang labi. Mahigpit na hinawakan ni Hans ang kanyang mesa. Mabilis ang tibok ng aking puso. Ito ang pinakamahalagang lektura sa loob ng 30 taon ng aking buhay akademiko. Dahan-dahan akong tumingin sa mga estudyante. At sumulat ako ng 5 salita sa pisara. Una, Revolusyon ng Artificial Intelligence. Ikalawa, krisis sa pagkain. Ikatlo, pagbagsak ng supply chain. Ikaapat, ang krisis ng brain drain, global exodus. Ikalima, panganib ng digmaan. Ang 5 krisis na ito ay sabay-sabay na sumasalanta sa mundo ngayon. Itinuro ko ang unang punto. Sa Silicon Valley, 150,000 katao ang tinanggal sa trabaho noong nakaraang taon. Katumbas ito ng lahat ng tao sa Boston na nawalan ng trabaho. Ginawa rin ito ng Google, Meta, at Amazon. Binuksan ng mga estudyante ang kanilang mga laptop. Nagsimula silang mag-search sa aking mga salita. Tinanggal sa trabaho ng Wall Street Journal at Washington Post ang kanilang mga reporter. Ginawa ng artificial intelligence ang kanilang trabaho. Isang reporter na may 40 taong karera ang nawalan ng trabaho sa isang computer. Nagpahinga ako ng sandali. Tumingala ang mga estudyante, ngunit may kakaibang nangyari. Isang bansa lamang ang kumuha ng kabaligtarang landas. Ginawa nila ang artificial intelligence na kaibigan, hindi kaaway, nag-ingay ang silid-aralan. May sumigaw, "Anong bansa iyon?" Hindi ako sumagot. Sa halip, itinuro ko ang pangalawang punto. Sa Africa, dumoble ang presyo ng butil. Ang halaga ng isang buwang trigo para sa isang pamilya ay naging sapat na lang para sa isang linggo. Nagsimula ang taggutom. 2 milyong bata ang nagugutom. Lumalim ang boses ko. Nagtatag ang Amerika ng Inflation Reduction Act. Isang batas na nagbibigay ng subsidy sa sarili nilang produkto lamang. Ginaya rin ito ng Europa. Naputol ang supply chain. Isa sa 3 pabrika sa Alemanya ang nagsara. Isang 100 taong gulang na kumpanya ang nalugi. Tumigas ang mukha ni Hans. Siya ay nagmula sa isang pamilyang nagpapatakbo ng industriya ng sasakyan sa Alemanya. Professor, ano ang solusyon? Umiling ako. Isang bansa lamang ang nakahanap ng solusyon, sabay kong itinuro ang pangatlo at ikaapat na punto. Tingnan ang Pilipinas. Ang pang-apat na krisis, ang brain drain. Lumalabas ang bansa ang pinakamahusay na talento. Nagiging OFW. Ang ekonomiya ay umaasa sa remittances. Nawawalan ng pag-asa ang mga kabataan. Ngunit binago ito ng isang bansa sa isang pagkakataon. Umusad si Maria de la Cruz.
Ang kanyang mga mata ay nanginginig. Paano naman ang Tsina? Isa sa 5 kabataan ay walang trabaho. Bumagsak ang merkado ng real estate. Ang mga electric vehicle ay nakatambak ng walang benta. Ang mga parking lot ng pabrika ay puno ng mga bagong kotse. Tumayo si Li Wei mula sa kanyang upuan. Babagsak ang China. Ang pangalawa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Hindi lahat tungkol sa laki, matigas kong sinabi. Malaki ang ekonomiya, ngunit walang trabaho para sa mga kabataan. Ngunit kinokontrol ng isang bansa ang lahat ng industriyang ito. Mga semiconductor, baterya, at display. Napatitig ang mga estudyante sa pisara. Isang bansa lamang. Ano kaya iyon? Itinuro ko ang huling punto. Ang digmaan sa Ukraine ay nasa 3 taon. Ang Taiwan Strait ay maaaring sumabog anumang oras. Ang gitnang silangan ay isang pulbura. Ang mga krisis ay hindi dumarating ng hiwalay. Dumarating sila ng sabay-sabay. Binalutan ng mabigat na katahimikan ang silid-aralan. May tumungo. May tumingin sa labas ng bintana. Inilapag ko ang chalk. Dahan-dahan akong tumingin sa mga estudyante. Kaya, tinatanong ko, anong bansa ang nagbago ng lahat ng 5 krisis na ito sa pagkakataon? Tinaas ni Julia ang kanyang kamay at pinigilan. Nagbukas ng bibig si Li Wei at isinara. Tinitigan lamang ni Hans ang mesa. Pinaiikot ni Maria de la Cruz ang panulat. Walang makasagot. Isinara ko ang aking libro. Narinig ko ang bulungan ng mga estudyante sa likuran ko. Ang katotohanan na matutuklasan nila sa susunod na araw ay ganap na babaligtad sa kanilang pananaw sa mundo. Kinabukasan, nagulat ako nang buksan ko ang pinto ng silid-aralan. Nandyan na ang mga estudyante. 30 minuto silang mas maaga kaysa karaniwan. Kitang-kita ang bakas ng kawalan ng tulog sa kanilang mga mata. Pagdating ko sa plataporma, tinaas ni Maria de la Cruz ang kanyang kamay. Profesor, ang bansang iyon ba ay ang Pilipinas? Ang boses niya ay may halong pag-asa. May matinding pagnanais na sana nga ay ang Pilipinas. Dahan-dahan akong umiling. Ang Pilipinas ay tiyak na isang kahanga-hangang bansa. Kapag may bagyo, mananatili silang matatag. Kapag may lindol, nagpapakita sila ng bayanihan. Lumiwanag ang mukha ni Maria de la Cruz. Ngunit nagpatuloy ako, gayunpaman, ang Pilipinas ay nagtiis lamang. Hindi nila binago ang krisis sa pagkakataon. Tumahimik ang silid-aralan. Sa loob ng 30 taon, ang mga pinakamahusay na talento ay umaalis. Hindi lang brain drain, ito ay talent leakage. Ang mga kabataan ay sumuko sa kanilang pangarap. Sumuko sila sa pagpapakasal, sa pagkakaroon ng mga anak, sa pagmamay-ari ng bahay. 7 sa bawat 10 kabataan sa Pilipinas ang nagsasabing walang kinabukasan. Kinagat ni Maria de la Cruz ang kanyang labi. Tingnan ang Pilipinas. Dating sentro ng electronic assembly. Ngayon, naunahan na sa high-end manufacturing. Ang paglipat sa malinis na enerhiya ay mabagal. Ang kamay ko ay nag-sweep sa pisara. Paano naman ang digitalisasyon? Maraming ahensya ng gobyerno sa Pilipinas ang gumagamit pa rin ng papel at mano-mano. Hindi makakakuha ng serbisyo ng walang lagda at personal na pagdalo. Habang ang buong mundo ay nagbabanking sa kanilang mga smartphone, ang Pilipinas ay pumipila pa rin sa mga teller ng bangko. Tumigas ang boses ko. Ibang-iba ang isang bansa. Binago nila ang lahat sa pamamagitan ng digitalisasyon. Natuto ang mga bata ng coding at ginagamit ng mga matatanda ang artificial intelligence. Biglang tumayo si Li Wei. Kung gayon, sina ba iyon? Kami ang pangalawa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Nanginginig ang boses niya. Tila mas malaki ang kanyang takot kaysa sa lindol. Ang laki ng ekonomiya ng China ay totoo. Ngunit, Li Wei, hindi lahat tungkol sa laki. Sumulat ako ng isang numero sa pisara. 20%. Ang rate ng kawalan ng trabaho ng kabataan. Walang trabaho kahit nagtapos ng kolehiyo. Nagtatapos sa mga prestihiyosong unibersidad sa Shanghai, ngunit nagde-deliver lang ng mga package. Paano naman ang real estate? Ang presyo ng bahay sa Guangzhou, Shenzhen, at Beijing ay bumaba sa kalahati. Ang Evergrande Group ay nalugi.
Ang pinakamalaking kumpanya ng real estate sa Tsina ay bumagsak. Nangatog ang mukha ni Li Wei. Tingnan ang electric vehicles. Umaapaw ang electric vehicles sa buong Tsina. Gumagawa lang, hindi makabenta. Nakatambak ang mga bagong kotse sa bawat parking lot ng pabrika. Nagbigay ako ng maikling paghinto. Paano naman ang mga semiconductor? Dahil sa mga parusa ng Amerika, hindi sila makagawa ng mga cutting-edge chip. Ngunit kinokontrol ng isang bansa ang 70% ng mga kritikal na bahagi ng semiconductor sa mundo. 30% din ng mga baterya ng electric vehicle. Sa sandaling ito, ginagamit ninyo ang mga produkto ng bansang iyon. Nag-ingay ang silid-aralan. Nagtinginan ang mga estudyante. Dahan-dahang tumayo si Hans. Ang estudyante mula sa Alemanya. Iba ang Alemanya. Kami ay isang superior na kapangyarihan sa pagmamanupaktura. Sasakyan, makinarya, kemikal lahat ay world class. Tinitigan ko si Hans sa loob ng ilang sandali. Ang huling piraso ng pagmamataas ay nanatili sa kanyang mga mata. Hans, alam mo ba ang tungkol sa industriya ng sasakyan ng Alemanya? Oo, syempre. Ang lolo ko ay isang inhinyero ng Volkswagen. Paano naman ngayon? Nanahimik si Hans. Sumulat ako sa pisara, ang presyo ng stock ng Volkswagen ay bumagsak ng 40% sa loob ng 13 taon. Ang rate ng operasyon ng pabrika ng BMW ay 60%. Hindi man lang nakamit ng Mercedes-Benz ang kalahati ng target sa benta ng electric vehicle. Nawala ang kulay sa mukha ni Hans. Tumigil ang gas mula sa Russia. Walang alternatibo. Ang presyo ng kuryente ay tumaas ng 3 beses. 40 cents bawat kilowatt hour. Ito ang pinakamataas na presyo ng kuryente sa Europa. Lumalim ang boses ko. Huminto ang mga pabrika. Isang 200 taong gulang na kumpanya ng bakal ang nagsara. Gumawa sila ng wind power, ngunit walang kuryente kung walang hangin. Gayun din ang solar power. Maikli ang araw sa taglamig, kaya nagkukulang ang kuryente. Mahigpit na hinawakan ni Hans ang mesa. Bumagsak ang Alemanya sa paglipat sa electric vehicle. Nagpilit silang manatili sa teknolohiya ng internal combustion engine. Samantala, inangkin ng isang bansa ang buong merkado ng baterya ng electric vehicle. Bumagsak si Hans sa kanyang upuan. Binalutan ng mabigat na katahimikan ang silid-aralan. Ito ang sandali nang bumagsak ang pagmamataas ng mga estudyante mula sa Pilipinas, Maria, Tsina, Li Wei, at Alemanya. Hans, tumungo si Maria de la Cruz. Inilapag ni Li Wei ang panulat. Dahan-dahan akong tumingin sa mga estudyante. Ang mga dakilang bansa ay bumabagsak. Ang mga makapangyarihang bansa na naghari sa mundo sa loob ng 100 taon ay nawawalan ng lakas, ngunit may isang maliit na bansa. Pinupunan nito ang puwang. Tahimik na nagtanong si Julia. Professor, anong bansa ba talaga iyon? Ngumiti ako. Sasabihin ko ang pangalan nito sa susunod na pagkikita. Bumuntong hininga ang mga estudyante. Ngunit nagbago ang kanilang tingin. Hindi na ito kuryosidad, kundi pagkaapurahan. Sa sandaling marinig nila ang pangalan, ang silid-aralan ay lulunurin ng gulat. Dumating ang oras ng susunod na lektura. Pagbukas ko ng pinto ng silid-aralan, sabay-sabay na tumingala ang mga estudyante. Puno ng tensyon ang hangin. Dahan-dahan akong umakyat sa plataporma. Kinuha ko ang chalk at sumulat ako ng 2 malaking titik sa pisara. Pilipinas. Sumabog ang silid-aralan. Ang Pilipinas? Sigaw ni Julia. Hindi siya makapaniwala. Profesor, hindi ba ang Pilipinas ay isang maliit na bansa? Tinaas ni Li Wei ang kanyang kamay. Puno ng pagkalito ang kanyang boses. Tumango ako. Tama. Ang Pilipinas ay maliit. Sa laki ng teritoryo, 72 ito sa mundo. Ang populasyon ay 115 milyon, 13 sa mundo. Mas maliit kaysa sa California ng Amerika. Nag-ingay ang mga estudyante. Ang tingin nila ay, kung gayon, paano nila nalampasan ang krisis? May umiling. Nagsimula akong magsulat ng mga numero sa pisara.
Ngunit ang pagiging maliit ay hindi nangangahulugan na maliit ang impluensya. Isinulat ko ang unang punto. BPO, Business Process Outsourcing, IT, Data Analytics. Sumulat ang mga estudyante sa kanilang mga notebook. Ang mga kumpanya sa Pilipinas ay nagbibigay ng karamihan sa mga kritikal na serbisyo para sa mga korporasyon sa buong mundo. Ang chips na ginagamit sa iPhone ng Apple, ang pagmamanupaktura nito ay umaasa sa mga inhinyero ng Pilipinas. Gayun din ang mga autonomous driving chip ng Tesla. Ang mga artificial intelligence chip ng Nvidia ay hindi magagawa ng wala ang mga Filipino BPO, IT experts na nagpoproseso ng data. Tumingin ako sa mga estudyante. Ang smartphone na hawak ninyo ay pinapatakbo ng mga serbisyo ng Pilipinas. Ito ay teknolohiya na binuo ng dakilang henerasyon ng mga magulang ng Pilipinas mula sa wala. Sabay-sabay na tumingin ang mga estudyante sa kanilang mga smartphone. May nagbukas ng bibig, may kumurap. Tatlong estudyante sa harapang upuan ang sabay-sabay na binaliktad ang kanilang smartphone upang tingnan. Isinulat ko ang pangalawang numero. Electronic Assembly, Copper, Nickel, Gold fourth largest supplier. Umusad si Hans. Kinokontrol ng mga kumpanya ng Pilipinas ang isang malaking bahagi ng pandaigdigang electronic assembly at kritikal na mineral na supply. Ang mga baterya ng Tesla ay may mga bahagi mula sa Pilipinas. Gayun din ang baterya ng Volkswagen. Gumagamit din ng Pilipinas ang GM at Ford. Namutla ang mukha ni Hans. Nangangahulugan ito na walang electric vehicle ang Alemanya kung wala ang Pilipinas. BMW, Audi lahat ay gumagamit ng mga bahagi mula sa Pilipinas. 3 sa bawat 10 electric vehicle sa Europa ay pinapatakbo ng mga bahagi mula sa Pilipinas, gayon din sa Amerika. Isinulat ko ang pangatlong punto, Global Healthcare, Seafarers. Ang bawat ospital sa Amerika at Europa ay may mga nurse na Pilipino. Ang kaligtasan ng kalsada ay nakasalalay sa teknolohiya ng Pilipinas. Binaligtad ni Julia ang kanyang iPhone. At bumulong siya. Hindi ka panipaniwala. Isinulat ko ang huling numero. Resilience, English Proficiency, World Class. Muling nag-ingay ang silid-aralan. Ang Pilipinas, sa kabila ng mga bagyo at kalamidad, ay may world-class na kakayahan sa pagtitiis at isang populasyong may mataas na kaalaman sa Ingles. Ang mga tauhan ng BPO, IT na ito ay kailangan ng mga kaalyado. Maging ang Amerika ay umaasa sa workforce ng Pilipinas. Napahinga ng malalim ang mga estudyante. Walang makapagsalita. Sumulat ako ng huling pangungusap sa pisara. Ang bansa na humahawak sa mundo sa dami ng tao at serbisyo. Dahan-dahang itinaas ni Li Wei ang kanyang kamay. Professor, sina rin kami. Gumagawa kami ng semiconductor at electric vehicles ngunit umiling ako. Gumagawa ang Tsina, ngunit wala silang core technology. Hindi sila makakagawa ng semiconductor manufacturing equipment kung hindi ito ibebenta sa kanila ng Netherlands at Pilipinas. Bumibili rin sila ng materyales ng baterya mula sa Pilipinas. Nag-assemble lang sila. Isinara ni Li Wei ang kanyang bibig. Nanginginig ang kanyang kamao. Tahimik na nagtanong si Maria de la Cruz. Professor, ang Pilipinas ay dumanas din ng mga pagsubok sa ekonomiya. Bakit tayo muling nagwagi? Nanahimik ako ng sandali. At dahan-dahang sumagot. Nang pumasok ang ibang bansa sa defensive mode, ang Pilipinas ay naghamon. Nang dumating ang krisis, sinubukan ng ibang bansa na panatilihin ang status quo, ngunit ang Pilipinas ay nagbago. Binalutan ng malalim na katahimikan ang silid-aralan. Namula ang gilid ng mga mata ni Maria de la Cruz. Tumingin ako sa mga estudyante. Nagbago ang kanilang tingin. Hindi na sila nagdududa. Ang kotse na sinasakyan ninyo, ang smartphone na ginagamit ninyo, ang seguridad na nagpoprotekta sa inyo lahat ay konektado sa Pilipinas. Kung hihinto ang Pilipinas, hihinto ang mundo. Inilapag ni Julia ang kanyang smartphone. Tumango si Hans. Tumingin si Li Wei sa labas ng bintana. Inilapag ko ang chalk. Sa susunod na pagkikita, pag-uusapan natin kung paano nagawa ito ng Pilipinas. Nagtinginan ang mga estudyante. Gusto na nilang malaman.
Talagang gusto na nilang malaman ang sikreto kung paano hinawakan ng isang maliit na bansa ang mundo. Sa susunod na oras, makakaranas sila ng mas matinding gulat. Ang silid-aralan ay kasing tensyon gaya ng dati. Gusto malaman ng mga estudyante kung paano umakyat ang Pilipinas sa posisyong iyon. Binura ko ang pisara at nag-drawing ako ng bagong chart. Sumulat ako ng pangalan ng 5 bansa. Nang dumating ang krisis, ano ang ginawa ng bawat bansa? Itinuro ng kamay ko ang unang pangalan. Tingnan muna natin ang Amerika. Dumating ang krisis pinansyal noong 2008. Ano ang ginawa nila? Sumagot si Julia. Nag-imprenta sila ng pera. Gumawa sila ng quantitative easing. Tama. Nag-imprenta sila ng maraming dolyar. Nagbuhos sila ng 5 trilyon sa merkado. Nalutas ba ang problema? Hindi. Nagbigay lang ito ng oras. Itinuro ko ang pangalawang pangalan. Paano naman ang Europa? Gumawa sila ng mga regulasyon. Regulasyon sa kapaligiran. Regulasyon sa paggawa. Regulasyon sa data. Hindi makahinga ang mga kumpanya. Tumungo si Hans. Ano ang dahilan kung bakit nabigo ang kumpanya ng sasakyan ng Alemanya sa paglipat sa electric vehicle dahil sa regulasyon? Tumagal ng 5 taon ang pagtatayo ng isang pabrika, nanahimik ang silid-aralan. Itinuro ko ang pangatlong pangalan. Ang Tsina ay nagkontrol. Nang sumiklab ang COVID, isinara nila ang mga lungsod. Ikinulong nila ang 25 milyong tao sa Shanghai, sa kanilang mga bahay. Huminto ang ekonomiya. Kinagat ni Li Wei ang kanyang labi. Nang bumagsak ang real estate, ano ang ginawa nila? Sinensor nila ang balita. Sinensor nila. Hindi nawala ang problema, ginawa lang nilang hindi makita. Tumigas ang boses ko. Tingnan natin ang Pilipinas. Dumaan sa krisis pampolitika at sa pagpapatalsik ng pamilya Marcos. Ano ang ginawa nila? Ah, ah, ah. Mahinang sumagot si Maria de la Cruz. Nagtiis kami. Nag-alsa kami. Tama. Sinubukan nilang panatilihin ang status quo. Zero interest rate. Lumipas ang 35 taon. Ano ang nagbago? Halos wala. Sinulat ko ng makapal ang huling pangalan sa pisara, Pilipinas. Ibang mukha. Sabay-sabay na tumingala ang mga estudyante. Ngunit ang Pilipinas ay may ibang panig. Hindi nila iniiwasan ang krisis. Sa halip, hinarap nila ito ng harapan. Nagsimula akong magsulat ng mga numero sa pisara. 1986. Nagkaroon ng EDSA Revolution. Ang bansa ay nagulo. Ano ang ginawa ng Pilipinas? Tumayo ang mga tao. Itinayo nila ang bansa. Mula sa wala. Lahat ay nagtrabaho ng husto. Ibinenta ng mga ina ang kanilang mga ginto upang makabili ng mga aklat aralin para sa kanilang mga anak. Napahinga ng malalim ang silid-aralan. Nagbahagi ang mga bata ng pandesal sa ilalim ng kalye. Sa loob lamang ng 30 taon, naging isang pangunahing puwersa sa BPO at electronic assembly ang bansa. Laking gulat ni Julia. Nagawa iyon ng Pilipinas. At nagsimula ang daan patungo sa teknolohiya. Nagsimulang maghamon ang mga kumpanya ng Pilipinas sa mundo. Nagawa iyon ng Pilipinas sa mundo. Sinulat ko ang susunod na numero. 1991. Sumabog ang Mount Pinatubo at sinalanta ng mga bagyo. Nag-invest sila sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay at paghahanda sa kalamidad disaster preparedness. Lumikha sila ng mas resilient na infrastruktura. Umusad si Hans. 2013. Sinalanta ng Super Typhoon Yolanda. Naputol ang ekonomiya. Ano ang ginawa ng Pilipinas? Tinitigan ako ni Li Wei ng may tensyon. Nag-imbestiga sila sa alternatibong mga supply chain. Pinalawak ang relasyon sa gitnang silangan at Amerika. Sa loob ng 2 taon, binawasan nila ang pag-asa sa isang bansa at lumikha ng isang mas matatag na istruktura ng ekonomiya. Nanginginig ang kamao ni Li Wei. 2020. Dumating ang COVID. Isinara ng buong mundo ang mga lungsod. Ano ang ginawa ng Pilipinas? Dahil sa mataas na sense of community at kooperasyon ng mga tao, napigilan nila ang biglaang pagkalat ng impeksyon tulad ng sa kanluran.
Transparent na paglalabas ng impormasyon, mabilis na pagbuo at pagkuha ng bakuna. Natuto ang mundo sa kalmadong tugon ng Pilipinas. Tumingin ako sa mga estudyante. Ang ibang mga bansa ay tumakas mula sa krisis. Ngunit tinanggap ng Pilipinas ang krisis. Ano ang ibig sabihin nito? Tahimik ang silid-aralan. Walang makasagot. Dahan-dahan kong sinabi, hindi takot ang mga Pilipino sa krisis. Hindi sila tumatakas. Hinarap nila ito ng harapan at ginawa itong pagkakataon. Nakita ko mismo kung saan nagmula ang genetic na iyon. Tahimik na nagtanong si Maria de la Cruz. Profesor, posible ba talaga iyon? Paano nila nagawa iyon? Nanahimik ako ng sandali. At matigas kong sinabi, pumunta ako sa Pilipinas. Agad na bumalot ang katahimikan sa silid-aralan. Ni hindi marinig ang hininga ng mga estudyante. Sa susunod na pagkikita, pag-uusapan ko ang tungkol sa Pilipinas na nakita ko. Isinara ko ang aking libro. Hindi gumalaw ang mga estudyante. Ang nasaksihan ko sa Clark International Airport ay hindi nila maiisip. Sa oras ng susunod na lektura, puno na ang silid-aralan. May mga estudyante pang nakatayo sa pasilyo. Kumalat na ang balita sa ibang departamento. Tumayo ako sa plataporma at dahan-dahan akong nagsalita. Noong Setyembre ng nakaraang taon, lumapag ako sa Clark International Airport, CRK. Napahinga ng malalim ang mga estudyante. Lahat ay naghihintay sa susunod kong salita. Sa sandaling bumukas ang pinto ng eroplano, napagtanto ko, iba ang dimensyon nito kaysa sa Amerika. Ang boses ko ay may halong emosyon. Isipin ninyo ang JFK Airport. Lumang gusali, sirang escalator, 10 oras na paghihintay sa immigration. Marumi ang banyo, at masungit ang mga empleyado. Paano naman ang Heathrow Airport? 1 oras at kalahati para hanapin ang bagahe. Ang pagkawala ay pang-araw-araw na nangyayari. Ang Charles de Gaulle ay malinis, ngunit huwag asahan ang serbisyo. Sumulat ako ng mga numero sa pisara, CRK Airport, Immigration 10 minuto, bagahe 10 minuto, Customs 3 minuto. Ngunit ang nakakagulat ay hindi lang ang bilis. Ang nakita ko ay hindi pasilidad, kundi tao. Naalala ko ang araw na iyon. Pumasok ako sa banyo. May nagtatrabahong janitor na mga 60 taong gulang. Lumapit siya sa akin at nagtanong, "Saan po kayo galing?" Sa perpektong Ingles, nagulat si Maria de la Cruz. Nagtanong ako, "Kailan po kayo natuto ng Ingles?" Ngumiti siya at nagsabi, "Marami po kaming customer mula sa ibang bansa, kaya tinuruan ako ng kumpanya." Natuto siya pagkatapos ng 60 taong gulang. Lumakas ang boses ko. Ang janitor sa JFK ay hindi marunong mag-Ingles. Kahit Amerikano sila, ang mga empleyado sa Heathrow ay tila nababagot. Ngunit ang janitor sa Pilipinas ay nag-aaral ng Ingles para sa mga dayuhan. Tumahimik ang silid-aralan. Pumunta ako sa information counter. May isang batang empleyado na 20 taong gulang. Nagtanong ako kung paano pumunta sa Maynila. Nagpahinga ako ng sandali. Naglatag ang empleyado ng mapa. Gumuhit siya ng pulang marka habang nagtuturo ng 3 paraan. Tren, taxi, at bus. Presyo, oras, kalamangan, at kahinaan lahat. Ano ang nangyayari sa ibang bansa? Ituturo lang nila sa direksyon. Iba ang empleyado sa Clark. Tinatrato kanila na parang pamilya. Tumango ang mga estudyante. Pumunta ako sa duty-free. May babaeng mga 50 taong gulang ang nagtatrabaho. Dumating ang isang Chinese na customer. Nagpaliwanag siya sa Chinese. Dumating ang isang Pilipino. Lumipat siya sa Tagalog. Ako ang dumating. Nagsalita siya sa Ingles. Umusad si Li Wei. Nagsasalita siya ng 3 wika. Tama. Sinabi niya, natural lang iyon para maging komportable ang mga customer. Sinuportahan siya ng kumpanya. Tumingin ako sa mga estudyante. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ito ba ang bansang naging abo 70 taon na ang nakalipas? Isang bansang nasunog lahat dahil sa digmaan. Nanginginig ang boses ko. Ngunit ngayon, ito ang isa sa pinakamahusay na airport sa Asia. Ito ay gawa ng tao, hindi ng pasilidad.
Binalutan ng tensyon ang silid-aralan. Nakakita ako ng information robot. Nagturo sa akin ng daan ang artificial intelligence. Libreng wifi, shower room, massage chair, at maging sinehan, mahinang sinabi ni Julia. Ang JFK Airport ay may bayad pa rin ang wifi. Tama. Ang Amerika ay ang pinakamalaking ekonomiya sa mundo, ngunit ang airport nito ay parang developing country. Paano naman ang Pilipinas? Karamihan ay libre. Ang pinakanagulat sa akin ay ang tingin ng mga empleyado. May pagmamataas. Ang ekspresyon na ipinagmamalaki nila ang kanilang trabaho. Ang boses ko ay may damdamin. Ang mga empleyado sa JFK ay pagod. Ang Heathrow ay mechanical. Ang Charles de Gaulle ay magalang. Ngunit may distansya. Iba ang Clark International Airport. Buhay. Tahimik na nagtanong si Maria de la Cruz. Professor, talagang ganoon ba kalaki ang pagkakaiba? Tumango ako. Nagtagal ako ng 3 oras sa airport. Nakita ko ang mga 3 empleyado. Janitor, information desk, duty-free attendant, guard. Iba-iba ang edad, mula 20s hanggang 70s. Nagpahinga ako ng sandali. Lahat sila ay pareho. Puno ng kumpiyansa. Isang tingin na ipinagmamalaki nila ang bansang ito. Ang pagmamataas sa bansa na binuo ng kanilang henerasyon ng mga magulang mula sa wala. Binalutan ng malalim na katahimikan ang silid-aralan. Iniwan ko ang huling salita. Ang Clark International Airport ay ang mismong hinaharap. At napagtanto ko, ang dahilan kung bakit nalampasan ng Pilipinas ang krisis. Tao. Mga taong may pagmamataas. Kumislap ang mga mata ng mga estudyante. Sa susunod na pagkikita, pag-uusapan natin kung paano ginawa ng Pilipinas ang brain drain na isang pagkakataon. Lumabas ako sa silid-aralan. Sa likuran, nagsimula ang mainit na diskusyon ng mga estudyante. Ang kwento na maririnig nila sa susunod ay isang bagay na hindi magagawa ng kanilang mga bansa. Ang silid-aralan ay mas tahimik kaysa karaniwan. Naghihintay ang mga estudyante. Sa susunod na kwento na sasabihin ko, sumulat ako ng malaking numero sa pisara. Proporsyon ng OFW, Global Talent, Philippines 10%, Germany 8%, Korea 19%. Tumingala si Maria de la Cruz. Ang Pilipinas ang pinakamaliit, ngunit ang pag-asa sa remittances ay malaki. 10% ng populasyon ang nasa ibang bansa. Tumango ako. Tama. Ngunit tingnan natin ang resulta. Sumulat ako ng isa pang numero sa tabi nito. BPO at IT, Analyst Workforce, Philippines 1.7 million, India 4 million, USA 2 million. Sumulat ang mga estudyante sa kanilang mga notebook. Ano ang nangyayari sa isang bansa? Sumulat ako ng malaking numero, 21%. Nag-ingay ang silid-aralan. Ito ang numero ng unemployment sa China. Tinaas ni Hans ang kanyang kamay. Professor, hindi ba iyan ang kuwento ng Pilipinas? Hindi ba niyan aagawin ang trabaho ng mga kabataan? Ngumiti ako. Hans, iyan ang European na pag-iisip. Iba ang Pilipinas. Naalala ko ang tren na sinakyan ko mula sa Clark Airport. Sumakay ako sa tren patungong Maynila. Nag-focus ang mga estudyante. Bumaba ako sa isang istasyon. May nakatayo na tila 70 taong gulang. May suot siyang high visibility vest. Siya ay miyembro ng isang senior citizen support group. Ipinaliwanag ko ang nakita ko. Nagmadaling lumabas ang mga kabataan mula sa tren. Delikado, di ba? Lumapit ang matanda at dahan-dahang sinabi, "Dahan-dahan po kayo maglakad." Umiling si Julia. Iyan ba ang trabaho? Mahalagang trabaho iyan. Pinipigilan ang aksidente sa istasyon. Maaari ring gawin ng mga batang guwardiya. Ngunit iba kapag sinabi ng isang matanda. Nag-sweep ako sa pisara, nakikinig ang mga tao. Nagpapakita sila ng respeto. Ang karanasan ay nagiging kapangyarihan. Mahinang sinabi ni Maria de la Cruz. Sa Pilipinas, nagtatrabaho rin ang mga matatanda. Paglilinis sa mga convenience store. Halimbawa, tumango ako. Tama. Ngunit may malaking pagkakaiba. Sa Pilipinas, kadalasan, napipilitan silang magtrabaho para sa pera. Ngunit ngayon,
Sinusubukan itong baguhin ng Pilipinas. Nagsimula ako sa susunod na kuwento. Pumunta ako sa Makati. Mayroong Startup Support Center. Pumasok ako. Nag-focus ang mga estudyante. Ang mga batang negosyante ay nagpepresenta ng kanilang business plan. Sino sa tingin ninyo ang nakikinig? Nagpahinga ako ng sandali. Mga retiradong tao na 60s at 70s ang edad. Mga bangkero na may 30 taong karera. Mga inhinyero na may 40 taong karanasan, dating CEO. Nanlaki ang mata ni Liwei. Nagbigay sila ng payo. Nakita nila ang mga pagkukulang ng business plan. Nagbigay sila ng koneksyon. Ipinakilala nila ang mga investor. Ang boses ko ay may halong emosyon. Sabi ng isang binata, dahil po sa lolo at lola, ang 10 taon ng trial and error ay naging 1 taon na lang. Nanahimik ang silid-aralan. Ano ang nangyayari sa Alemanya? Kung magretiro, nasa bahay sila. Sa Pilipinas, nagbubuhat sila ng mga produkto sa convenience store. Ngunit iba ang bagong henerasyon ng matatanda sa Pilipinas. Nagbabahagi sila ng kaalaman, nagpapadala sila ng karanasan. Tumungo sina Hans at Maria de la Cruz. Ang mga matatanda sa Pilipinas ay hindi pabigat, kundi asset. Nagbigay ako ng mas maraming halimbawa. Pumunta ako sa isang cultural center. Isang 70 taong gulang na guro ang nagtuturo ng traditional weaving. Sino ang mga estudyante? Mga dayuhan. Nagulat si Julia. Dumating sila upang matuto ng kultura ng Pilipinas. Maaari rin itong gawin ng isang batang guro. Ngunit iba ang isang guro na may 70 taon ng karanasan sa buhay. Sumulat ako ng isa pang numero sa pisara. Sa mga counseling hotlines, 30% ng mga counselor ay 65 taong gulang pataas. Nakikinig sila sa problema ng mga kabataan. Nagbibigay ng payo sa problema ng mag-asawa. Lumakas ang boses ko. Mas mahusay sila kaysa sa mga batang counselor. Alam nila ang buhay. Sabi ng mga kabataan. Nakakapanatag ang boses ni Lola. Paano naman ang mga matatanda sa Amerika? Kapag nagretiro, pumupunta sila sa Florida. Naglalaro ng golf. Nahiwalay sa lipunan. Dumilim ang ekspresyon ni Julia. Sa Alemanya, kumukuha sila ng pensyon at nasa bahay. Nag-aalaga lang ng apo. Kinagat ni Hans ang kanyang labi. Kaya, ang kalungkutan ay isang problema. 30,000 katao ang namamatay sa kalungkutan bawat taon. Namula ang gilid ng mata ni Maria de la Cruz. Ngunit iba ang Pilipinas. Nagbabago sila. Nagtatrabaho, nagtuturo, nagbibigay ng payo, nagbibigay ng tulong. Ang karunungan na binuo ng mga matatanda sa buong buhay nila ay nagiging pakpak ng batang henerasyon. Binalutan ng malalim na katahimikan ang silid-aralan. Iniisip ng mga estudyante ang kanilang sariling bansa. Idinagdag ko ang huling salita. Ginawa ng Pilipinas ang krisis na isang resource. Hindi sila natakot sa brain drain. Ginawa nila itong pagkakataon. Tahimik na nagtanong si Maria de la Cruz. Profesor, paano nagagawa iyon ng Pilipinas? Ngumiti ako. Pag-uusapan natin iyon sa susunod. Paano naghahanda ang Pilipinas para sa edad ng artificial intelligence? Nagbago ang tingin ng mga estudyante. Ngayon, gusto na nilang matuto. Ang sikreto ng bansa kung saan ang lahat, mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda, ay ginagawang kaibigan ang artificial intelligence. Pagbukas ko ng pinto ng silid-aralan, naghihintay na ang mga estudyante. Ang pag-asa ay ipinadama sa kanilang ekspresyon. Tumayo ako sa plataporma at nagtanong ako, anong bansa ang takot na aagawin ng artificial intelligence ang mga trabaho? Sabay-sabay na nagtaas ng kamay ang mga estudyante. Itinuro ng lahat ang kanilang sariling bansa. Tama. Amerika, Europa. Sina lahat ay takot. Sumulat ako ng malaki sa pisara. Iba ang Pilipinas. Tumingala ang mga estudyante. Hindi takot ang Pilipinas sa artificial intelligence. Ginagawa nila itong kaibigan. Naalala ko ang nakita ko sa Maynila. Pumunta ako sa isang elementary school sa Maynila. Isang grade 3 na klase. Binuksan ni Julia ang kanyang notebook. Ang mga bata ay nakaupo sa harap ng computer. Ano sa tingin ninyo ang ginagawa nila?
Nagpahinga ako ng sandali. Nagsasubmit sila ng Python coding. Nag-ingay ang silid-aralan. Grade 3 students, Python? Hindi makapaniwalang nagtanong si Hans. Tama. Ang 8 taong gulang ay nagsusulat ng code. Gumagawa ng simpleng laro. Gumagawa ng artificial intelligence chatbot. Nag-ingay ang mga estudyante. Nagtanong ang guro, ano ang artificial intelligence? Isang bata ang sumagot. Bata ang sumagot. Bata ang guro. Kaibigan. Ang boses ko ay may halong emosyon. Ano ang isasagot ng mga bata sa Alemanya? Isang nakakatakot na bagay. Ang mga bata sa Amerika? Isang bagay na aagaw sa trabaho. Tumigas ang mukha. Nina Hans at Julia. Iba ang mga bata sa Pilipinas. Tinitingnan nila ang artificial intelligence bilang kaibigan. Isang kalaro. Nagsimula ako sa susunod na kuwento. Pumunta ako sa isang high school, isang paaralan sa Maynila. Nag-focus ang mga estudyante. Tiningnan ko ang timetable. May subject na artificial intelligence. Ito ay required subject. Umusad si Liwei. Required subject? Elective lang iyan sa Tsina. Sa Pilipinas, required iyan. Lahat ng high school student ay nag-aaral. Mga prinsipyo ng artificial intelligence. Data analysis. Machine learning. Sumulat ako sa pisara. Nag-obserba ako sa klase. Ang mga estudyante ay gumagawa ng sarili nilang artificial intelligence model. Isang programa na kumikilala ng mga larawan ng bulaklak. Itinuro ng kamay ko ang gitna. Ang 12 taong gulang ay nagtuturo sa artificial intelligence. Naglalagay ng data at nagche-check ng resulta. Nagko-correct kung mali. Ito ang pang-araw-araw na buhay ng high school students sa Pilipinas. Nanahimik ang silid-aralan. Nagtanong ang guro, ano ang gagawin mo kung aagawin ng artificial intelligence ang trabaho mo? Ihahatid ko ang sagot ng estudyante ng eksakto. Ang isang estudyante ay sumagot, kung gayon, ako ang gagawa ng artificial intelligence. Napahinga ng malalim ang mga estudyante. Ito ang Pilipinas. Hindi sila takot. Hinarap nila ng harapan. Sumulat ako ng susunod na numero, BPO-IT. Analyst Skill Set, World Rank 1. Tinaas ni Julia ang kanyang kamay. CCCCC. BPO-IT. Skill set? Tama. Ang accuracy at durability ng kanilang IT. BPO services ay world class. Ang accuracy ng translation ay top class din. Ikinuwento ko ang sarili kong karanasan. Sinubukan kong mag-translate mula Tagalog patungong Ingles. Mas tumpak kaysa sa Google Translate. Naiintindihan nito ang konteksto. Nagulat si Liwei. Ang Tsina ay may mataas ding teknolohiya sa translation, ngunit mas nauuna ang Pilipinas. Lalo na sa technical terms. Isinasali ng tumpak ang mga termino sa medisina, batas, at engineering. Nag-sweep ako sa pisara. Bakit? Dahil nagtipon sila ng maraming high-quality data. Nagtulungan ang gobyerno at mga kumpanya. Lumakas ang boses ko. Tingnan ang mga kumpanya. Ang mga Pilipinong kumpanya sa BPO, IT ay nag-invest ng trilyon-trilyong piso sa artificial intelligence at data analytics. Ang mga kumpanya ng call center ay nag-invest sa automation at smart offices. Sumulat ang mga estudyante sa kanilang notebook. Hindi ba nag-invest din ang mga kumpanya ng Amerika? Tanong ni Julia. Ginagawa nila. Ngunit iba ang direksyon. Ang Amerika ay nag-invest sa service. Nag-invest ang Google, Meta, Amazon, sa advertising at shopping. Itinaas ko ang isang daliri. Ang Pilipinas ay nag-invest sa pagmamanupaktura at serbisyo. Semiconductor manufacturing equipment. Mga robot para sa battery automation. Binabago nila ang real economy. Tumango si Hans. Ang Alemanya ay isang manufacturing powerhouse din, ngunit bakit hindi kami makaabot? Bilis, Hans. Ang Alemanya ay gumagawa ng 5-year plan. Ginagawa ng Pilipinas sa loob ng 1 taon. Ikinuwento ko ang nakita kong pabrika. Pumunta ako sa isang electronic assembly factory. Ang mga robot ay nag-assemble ng mga chip.
Nakikita ng artificial intelligence ang mga defective product. Ang boses ko ay may halong gulat. Ang accuracy ay 99.9%. Mas tumpak kaysa sa tao. Nagtatrabaho. 20 oras nang walang pahinga. Nagbukas ng bibig ang mga estudyante. Hindi ba nakakatakot? Mawawalan ng trabaho. Tahimik na nagtanong si Maria de la Cruz. Umiling ako. Iba ang pag-iisip ng mga Pilipino. Kung gagawin ng robot ang simpleng trabaho, ang tao ay dapat gumawa ng mas malikhaing trabaho. Binalutan ng tensyon ang silid-aralan. Talaga, ganoon ang nangyayari. Ang mga manggagawa sa pabrika ay nagiging data analysis experts. Nagbibigay ng edukasyon ang kumpanya. Ang bibigay ng edukasyon, idinagdag ko ang huling salita. Ang mga bata sa Pilipinas ay hindi takot sa artificial intelligence. Gayon din ang mga matatanda. Tinatanggap nila ang pagbabago. Ito ang sandata ng mga bata upang makipaglaban sa mundo. Nanginginig ang tingin ng mga estudyante. Isinara ko ang aking libro. Sa susunod na pagkikita, pag-uusapan natin kung paano nalampasan ng Pilipinas ang makasaysayang krisis. Napahinga ng malalim ang mga estudyante. Ang kuwento ng bansa na hindi kailanman bumagsak sa gitna ng digmaan, krisis, at kalamidad. Dumating ang oras ng huling lektura. Puno ang silid-aralan ng mga estudyanteng nakatayo. May mga tao rin sa labas ng pasilyo. Dahan-dahan akong umakyat sa plataporma at nagsimula akong magsulat ng mga petsa sa pisara. 1946. Pagtatapos ng digmaan. Kalayaan. Ang bansa ay nagulo. Nanahimik ang mga estudyante. Ang bansa ay naging abo. Lahat ng pangunahing lungsod ay nawasak. Namutla ang mukha ni Maria de la Cruz. Ito ay nasa ilalim ng dayuhang impluwensya, nawala ng soberanya, at maging ang kasaysayan ay tinanggihan. Nagpahinga ako ng sandali, ngunit ano ang ginawa ng mga Pilipino? Nagtayo sila ng mga paaralan mula sa mga guho. Bumili sila ng mga aklat-aralin sa black market. Tahimik na pinangalagaan ang kanilang kultura. Binalutan ng tensyon ang silid-aralan. Sa loob ng ilang dekada, itinayo nilang muli ang bansa. Hindi nawala ang kanilang pagkakakilanlan. Ito ang Pilipinas. Sumulat ako ng susunod na petsa. Post-war. Mahirap ang mga tao. Napahinga ng malalim ang mga estudyante. Nawala ang lahat. Bahay, trabaho, pamilya. Itinuro ng daliri ko ang pisara. Ito ay isa sa pinakamahihirap na bansa sa Asya. Ngunit ano ang nangyayari ngayon? Ito ay isang nangungunang destinasyon ng BPO. Nag-ingay ang mga estudyante. Sa loob lamang ng ilang dekada. Walang katulad sa kasaysayan ng mundo. Paano ito naging posible? Dahan-dahan akong sumagot. Hindi sumuko ang mga Pilipino. Nagtrabaho sila mula umaga at nag-aral hanggang gabi. Ang mga magulang ay nag-alis ng kanilang pagkain upang papuntahin ang kanilang mga anak sa paaralan. Ang edukasyon ang tanging pag-asa. Nanahimik ang silid-aralan. Sumulat ako ng pangatlong petsa. 1973. Oil shock. Tumingala ang mga estudyante. Muntik nang malugi ang bansa. Naubusan ng langis. Nagkaroon ng malaking kaguluhan sa buong mundo. Naalala ko ang nangyari noon. Ano ang gagawin ng ibang bansa? Iba ang Pilipinas. Nagkaisa ang mga tao at nagsimula ng energy saving campaign. Tumindi ang boses ko. Pinaikli ng mga pabrika ang oras ng operasyon. Pinatay ng mga pamilya ang neon lights. Natuto ang mga bata na pahalagahan ang mga resources. Nag-isip ang mga ina kung paano mamuhay sa kaunting resources. Nangingilid ang luha ng mga estudyante. Nagulat ang mundo. Nalampasan nila ang pambansang krisis sa kapangyarihan ng mga tao. Isang bagay na hindi magagawa ng Amerika o Europa. Binalutan ng malalim na katahimikan ang silid-aralan. At lalong lumakas ang Pilipinas. Nagkaroon ng teknolohikal na inobasyon. Ang Pilipinas ay muling ipinanganak bilang isang energy-saving superpower. Sumulat ako ng pang-apat na petsa. 2013. Super Typhoon Yolanda. Tumigas ang mukha ni Li Wei. Isang pambansang kalamidad ang tumama sa Pilipinas.
Sinuwag ng malaking lindol at bagyo ang mga bayan. Itinuro ng kamay ko ang pisara. Kumalat ang usap-usapan sa buong mundo na ito na ang katapusan ng Pilipinas. Ngunit ano ang ginawa ng Pilipinas? Nagpahinga ako ng sandali. Ang nakita ng mundo ay hindi looting, kundi pila para magbahagi ng tulong. Hindi panic, kundi tahimik na panalangin. Hindi despair, kundi isang malakas na kalooban para sa pagbangon. Kinuyom ni Li Wei ang kanyang kamao. Sa krisis sinusukat ang evolution ng isang bansa. Sumulat ako ng huling petsa. 2020. Naging tensyonado ang mga estudyante. Ito ay isang bagay na naranasan ng lahat. Isinara ang buong mundo. Ang Amerika ay nagkaroon ng kaguluhan, isinara ng Europa ang mga hangganan, ikinulong ng Tsina ang mga lungsod. Tumigas ang boses ko. Iba ang tugon ng Pilipinas. Pinigilan nila ang panik sa kooperasyon ng mga tao. Nagpatuloy sa transparent na paglalabas ng impormasyon at mabilis na isinulong ang pagkuha ng bakuna. Tumango si Hans. Ang kalmadong tugon ng Pilipinas ay naging isang modelo para sa mundo. Maraming bansa ang natuto mula rito. Dahan-dahan akong tumingin sa pisara. Ang mga petsa ay nakahanay. Mula 1946 hanggang 2020, 74 taon. Umalingaw-ngaw ang boses ko. Digmaan, kahirapan, krisis sa ekonomiya, malaking kalamidad, pandemya. Ang krisis ay dumating ng walang tigil. Napahinga ng malalim ang mga estudyante. Ngunit hindi natalo ng krisis ang Pilipinas. Sumulat ako ng malaki sa pisara, Republika ng Pilipinas. Binalutan ng tensyon ang silid-aralan. Isang maliit na bansa. Walang resources. Maliit ang lupa. Ngunit ito ay isa sa pinakamalakas na bansa. Isang himala na binuo ng henerasyon ng mga magulang mula sa wala. Ang boses ko ay puno ng kumpiyansa. Bakit? Hindi takot ang mga Pilipino sa krisis. Hinarap nila, hindi sila sumuko, at nilampasan nila ito ng magkasama. Tahimik na tumayo si Julia, at nagsimula siyang pumalakpak. Sinundan siya ni Hans, tumayo sina Li Wei at Maria de la Cruz. Ang buong silid-aralan ay tumayo at pumalakpak. Tumingin ako sa mga estudyante. Nagbago ang kanilang tingin. Ang bansa na nagbago ng kaguluhan sa pagkakataon. Ang pangalan nito ay Pilipinas. Lalong lumakas ang palakpakan. May mga nagpunas ng luha sa mga estudyante. Iniwan ko ang huling salita. Matuto rin kayo. Huwag matakot sa krisis. At gawin itong pagkakataon, tulad ng Pilipinas. Natapos ang lektura. Ngunit hindi umalis ang mga estudyante sa kanilang upuan. Ngayon, alam na nila, ang maliit ngunit malakas na bansa. Ang anyo ng Pilipinas na dapat nating ipagmalaki.